Yung 100,000 dapat hindi binibilihan ng firearms. Very clear dito. Kung akong imailip, normal yan, nature namin yan taga Mindanao. We love guns. Mahilig kami sa baril, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Isang tanong lang, doon pa ako curious, yung Tommy gun, Thompson, carbine, Engaran. Meron pa bang ganun pa rin ng mga MILF? Alam ko. Sir, maliliit na porsyento po yung actually, sir. Maliliit na porsyento. Kasi baka naman po yan ay kung saan lang pinulot yan para makolekta ng 100,000. And then, what guarantee do we have na yung 100,000 ay binigay natin, ibibilin ulit nila ng panibagong baril? Kasi, di ba, meron silang baril. For personal use ko to, hindi ko to surrender. However, you give me 100,000 kasi kasama dun sa usapan. Then, what is the guarantee na yung 100,000 hindi niya bibili ng another baril, dadalawa ng baril niya? Wala po silang pinipirman dokumento na nanunumpa na hindi nila bibilhin ng baril o kung anumang klaseng armas. Maybe have the Yusek Tanhusay from the DSWD. Opo, And wala, then, sige, go ahead po, sir. wala pong dokumento, Your Honor, na Bakit po wala? ang napagkasunduan po sa tax. Kasi malaking pera po yun, 100,000 po yan. Buti sana kung 1,000 lang. Opo, ang naghihintay lamang po kami ng instructions kung anong ibibigay ng IDB o ng mga panels, kung ano pong ibibigay sa amin na gawin namin yun lamang po. Pero wala pong binibigay sa amin na assignment o role o dokumento na dapat itong ibibigay namin. Ang binigay lang po sa amin tasking ng task force ay kunin ang kanilang mga personal data, ang kanilang ID, at papipirmahin po namin sila ng payroll at ng acknowledgement receipt na nagpapatunay na yung 100,000 ay natanggap na nila. Mr. Chair? Yes. Senator Bato. Yes, Mr. Chair, thank you. Yung DSWD, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta pagbigay nyo ng 100,000 pesos, Yes, sir. bahala na kayo sa buhay nyo. Wala kayong pakialam sa inyo, di ba? Meron, sir. Minsan, pag may budget po na ibinaba sa amin ng UPAPRO, meron po kaming mga case management. Kaya nga, Kamustahan, sir? as far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay nyo 100,000 in exchange of their surrendered, yung decommission na firearms. Yes, Honor. Sinasabihan lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po ninyo sa tamang... Ganun lang po. Okay lang yun. Guidelines lang yun. Pero ako naman, kung akong imailip, normal yan, nature namin yan taga Mindanao. We love guns. Mahilig kami sa baril, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? A Mindanaoan is have that right to bili to buy firearms as anybody in Pilipino. 'Di ba? Basta within the bounds of the law. Basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pagbili ng firearms, 'di ba? Ang importante diyan, legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual. So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating GRP at saka yung MILF, of course, pati itong independent decommissioning body, kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga MILF, walang problema yan, basta legal lang, di ba? They are as qualified, they are as they have the right to possess firearms, basta nasa batas lang. Wala tayong problema dyan. Pero alam niyo po yung purpose ng 100,000. Di ba nakalagay rito? Ang purpose ng 100,000, tatlo lang po. A, for food support. B, non-food support such as hygiene kits, family kits, kitchen kits, sleeping kits, shelter kits. And C, special various needs of vulnerable family members such as children, older persons, persons with disability. Walang na-mention dito na firearms. So ibig sabihin, bawal ang firearms. Yung 100,000 dapat hindi binibilihan ng firearms. Very clear dito. Okay? So kasi kung binili niya ng firearms yan, dapat kumpiskahin yung firearms. Diba? Kasi hindi sumunod sa patakaran. So inorient yung sila dito. Kaya ang sinasabi ko, dapat pinapapirma nyo sila para kung dumating yung time na nakita nyo na binili pala ng firearms, pwede nyo silang kasuhan. Yun yung purpose ng sabi ko, dapat may kasulatan at dapat may proper monitoring.
Kasi kung pababayaan lang natin, bigyan natin 100,000, bahala ka na dyan, dodoble kakalat yung mga firearms sa lugar. Di ba? At saka isa pa, dapat talaga doon sa purpose lang ng para sa family. Very clear dito, for family lang ito Wala dito yung baril. So, next time, you make sure siguro Yes, sir. Yes, sir. Secretary Galvez na meron silang pipirmahan at meron talagang magandang monitoring system na masiguro na yung 100,000 hindi nabibili ng firearms. Yes, Your Honor. Sir, Your Honor, to make it really very candid, lagi pag may pupunta sa mga different camps, in fact, yung mga ibang, sir, yung mga ibang combatants, gusto sir nilang ibenta ang firearms sa amin. Kaya lang sabi ko may proseso tayo na paano natin gagawin to. So kung titingnan natin sir yung firearms nila sir, parang hindi na nila sir ngayon kasi parang nakita nila kasi sa mga anak nila mas gusto nilang makatapos yung mga anak nila. Mayroon pa nga program ang NCMF ngayon na gagawin namin